Okay, so magandang gabi po sa lahat at purihin po ang Diyos sa muli sa pagkakataon na tayo po ay makapagbigay po ng encouragement sa bawat isa po sa atin. So dito po sa 2 Corinthians chapter 8, tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang 5. Sabi po dito, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints." In last verse, "And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God." So, purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang magpalakasan sa isa't isa kahit po kami ay nasa virtual. Alam namin, O Diyos, na ang mga salita mo ang magbibigay po sa amin ng encouragements. Nawa, gamitin mo po ang pangaral ngayong gabi upang kami po ay magkaroon ng encouragement, lalo na po sa spiritual na buhay namin, O Lord. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, unang-una mga kapatid, dito po sa Book of Corinthians, ito po ay sulat po na ating kapatid na apostol na Pablo. At pinaka-background lang po na ang primary purpose of Paul's writing to the Corinthian church, number 1 po, to address the issues of disunity. Yun, mayroon po kasing disunity sa iglesia po ng Corinto. Pangalawa, yung immorality. So yung gusto niyang bigyan ng pansin doon. Pangalawa, yung false teaching. At yung kanyang purpose ay strengthening the Corinthian church. Tapos defending his apostleship. Kung makita natin, 1 Corinthians 9 na medyo marami nagko-question sa kanya. Tapos reconciling the church. So yun ang pinaka purpose ng kanyang pagsulat dito po sa Corinto. At nung sinulat po niya itong Book of Corinthians, ay nasa Epeso po siya. At kaya sinulatan niya itong Corinto para magbigay po na encouragement. So doon po sa ating binasa mga kapatid dito sa 2 Corinthians chapter 1, mapansin po natin doon na sabi doon sa verse 1, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." So, mapansin po natin doon na mayroong churches of Macedonia, marami hong iglesia doon sa Macedonia. So ano ho bang mga churches ang nandun po sa Macedonia? Kasi yung Macedonia, isa pong probinsya po ito. At doon sa Macedonia, marami pong nag-i-exist na local church. At siguro, nung pinag-aralan ko yung mapa, yung geographical ng mga iglesia na nandun po sa loob ng Macedonia o doon sa probinsya, isa po doon sa iglesia doon, yung Philippian Church. Yun doon sa Macedonia. Na binabanggit po doon sa verse 1 na sinasabi ng Apostol Pablo, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches," so marami, "of Macedonia." Isa na nga po doon, yung Philippian Church. So yung Philippian Church na nasa Macedonia, ito yung unang iglesia sa Europa. At kung mapapansin din po natin, itong Philippian Church, isa po ito sa nagpadala ng tulong sa Jerusalem nung panahon ng famine o kahirapan doon sa Jerusalem. At itong Philippian Church, ito rin po yung tumulong kay Apostol Pablo nung siya po ay nakakulong.
kung titingnan po natin yung Philippians chapter 4, tingnan po natin mga kapatid. Background lang po tayo at mamaya himay-himayin po natin yung ating pinapag-aralan. So Philippians chapter 4, verse 15, sabi ni Apostol na Pablo, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only." At sabi daw, "At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang." So dito po, mapansin po natin mga kapatid, na hindi lamang po sila generous giving sa local church, kundi sa mismong ministro ng Panginoon, sa lingkod ng Diyos, nandun po yung puso nitong Philippian church na nandun po sa Macedonia. Pangalawa po, na iglesia na nandun po sa Macedonia ay yung Church of Thessalonica. Yun, kung siguro pag pinag-aralan po niyo yung lugar kung nasaan yung Thessalonica, nandun din po ito sa Macedonia. The Church of Thessalonica, ito yung church established during Paul's second journey ng pagmimisyon ng ating kapatid na apostol na Pablo. At kung titingnan natin yung katangian ng Thessalonian Church, tingnan po natin yung 1 Thessalonian chapter 1, verse 3. Ano po yung sabi po ni apostol na Pablo dito? "Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father." Ito yung karakteristik nitong Church Thessalonica. Kung yung Philippian Church, ito yung sila yung number 1 tumutulong kay Apostol na Pablo at nagpapadala ng tulong sa Jerusalem. Itong Thessalonica, nandun din po at nagpapadala din po ito ng tulong. Yung katangian po nito, ang sabi ng Apostol na Pablo, na aming naalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal, yun, sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung katangian nitong iglesia sa Thessalonica na nandun sa Macedonia. Mayroon silang strong faith, mayroong active love, mayroong steadfastness, o yung tinatawag na pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesus. So pangatlong iglesia na nandun po sa Macedonia, yung Church of Berean o Berean Church. At siguro palagi natin narinig ito sa preaching. Kung titingnan natin yung Acts chapter 17, ito yung katangian nila ng iglesyang ito, yung Berean Church na nandun sa Macedonia. Ano yung sinasabi ng Acts 17 verse 11? Sabi po dito, "These were more noble than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so." Yun, ito yung katangian nila mga kapatid. At kung mapapansin natin, itong tatlong iglesyang ito na nag-i-exist, itong tatlong ito ay nasa Macedonian Church na binabanggit ni Apostol Pablo sa verse 1 ng mga churches. Kaya tinan po natin, babalikan lang po natin yung 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Ang sabi doon, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." So, nakaranas po ng biyaya ng Diyos itong mga iglesyang ito doon po sa Macedonia. So, yung biyaya na yon, yun ang nagbibigay ng eagerness sa kanila kung paano gawin yung kalooban ng Diyos. So, focus po tayo doon sa ating topic ngayon about the biblical encouragement to support and helping other churches. Kasi ito yung context nitong 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Ito ay pagtulong ng iglesia ng mga iglesia sa Macedonia doon sa naghihirap na iglesia sa Jerusalem. At kung titingnan po natin doon sa verse 1,
Sabi doon, bukod dito mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So yung biyaya ipinagkaloob lang ng Diyos sa iglesia ng Macedonia, sa mga nag-i-exist doon. Biyaya lang po talaga. Ngayon, tingnan natin yung pinaka outline itong ating pinag-aralan ngayon. So number 1, generous giving despite their great trials, deep poverty. Yung makikita natin dito sa verse 2, no? Tingnan natin yung verse 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberally. Kung makita natin, tatlong iglesia na nakikita natin, Philippian Church, Church of Thessalonica, Church of Berean, kasama po sila doon sa iglesyang nag-i-exist doon sa Macedonia, na sila po yung ginamit ng Diyos na karanas ng biyaya o grace of God para masustintuhan yung pangailangan ng mga nangangailangang iglesia. Kaya kung titingnan natin, sabi doon, isa-isahin po natin, great trial of affliction. Yun yung naranasan po nitong iglesia sa Macedonia. Ano ba yung great trial? Pag sinabing great trial, ibig sabihin nito, the severe hardship and difficulties the Macedonian churches face. Naharap po sila sa matinding difficulties o kahirapan. Ito yung naranasan nitong iglesia sa Macedonia. At ang kasunod doon, anong kasunod? Abundance of their joy and their deep poverty. Yun. So deep poverty. Pag sinabing deep poverty, matinding kahirapan. So ano bang ibig sabihin ng deep poverty? Very poor, napakahirap. Ano pa? Sabi doon, lacking of comfortable life. Yun, lacking, wala talagang komportableng buhay. Ito yung naranasan ng iglesia ng Macedonia. Having very little to survive. Yun, napakaikling, napakaliit ang pagkakataon na sila ay makasurvive kasi very poor. Ginamit deep poverty. Tapos needing assistance. Sila po yung nangangailangan na tulungan. Yun yung sitwasyon itong Macedonian church. Similar to a beggar who has absolutely nothing. Yon. Itong Macedonian church, katulad po sila ng mga pulubi na talagang kailangan, talagang walang-wala. Deep poverty. Yun ang katumbas ng tinatawag na deep poverty. Mabuti pa nga yun, yung mga bigar o yung medyo mayroon pa. So, punta tayo doon sa sunod. Sabi doon, the abundance of their joy. Yon. Kahit naranasan nila yung great trial of affliction, deep poverty, pero mayroon silang tinatawag na abundance of their joy. Yung joy, nangyayari lang po yan kapag ang isang tao ay born again. One of the fruit of the Holy Spirit is joy. Kung titignan po natin yung Galatians chapter 5, verse 22, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Tapos sa verse 23, meekness, temperance. Against us there is no law. So, kung titignan natin, itong joy na ito, resulta ito nung kanilang pagiging born again. Na in-exercise nila yung joy na kahit sila po ay nakaranas ng tinatawag na great trial and deep poverty, hindi sila naapektuhan nung ganulong pangyayari, mga kapatid. Sa halip, ito po yung naging sandigan nila na yung biyaya ng Diyos, unmerited favor, ay naranasan nila. Yun pala yung naging inspirasyon nila na kahit sila ay materially wala, pero spiritually nandun ho sila sa tinatawag na spiritual blessing, spiritual
nakalaguan. Yung nire-review ko yung preaching ni Elder Bim nung Lasande yata yun, no? Materially, mayroon sila, pero spiritually bankrupt. Napakaganda po eh. Na minsan ganun ho, minsan tayo. Na kabaliktaran sila, walang-wala materially, pero spiritually, napakatatag po nila. Na kahit na nandun sila sa great trial, great poverty, pero nandun yung enjoyment sa paglilingkod sa Panginoon. So, tingnan natin muna mga kapatid, yung tinatawag pong reason kung bakit itong iglesia po ng Corinto ay medyo hesitate o parang walang sila na tumulong. Kaya binibigyan sila ng encouragement ng ating kapatid na Apostolo Pablo. Kaya mapansin natin, itong 2 Corinthians, ito ay sulat ng Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Corinto para i-remind sila, paalalahanan, at maging halimbawa nila itong Macedonian Church pagdating sa pagtulong, sa pagbibigay. Kasi ano po yung nangyari po sa Corinthian? Kung titignan, babalikan lang po natin yung reason ay issue, yung disunity, immorality, false teaching. Ano pa yon? Yung tinatawag na nagkaroon ng mga false teaching. Kaya ang resulta nun, nawala na yung tinatawag na lack in unity and focus sa ministry. So kapag ang isang iglesia sa isang local church, wala na po yung unity and focus, doon na po wala na pong mangyayari po sa ating paglilingkod kasi nadidivide po yung ating local church. Nagkanya-kanya na po yung mga kapatiran. Kaya makita natin yung issue sa 1 Corinthians chapter 3. Nagkaroon ng idolize. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, tingnan nga natin, chapter 3. Kung titingnan po natin, ito yung malaking problema sa Corinthian. Marami yung problema, pero tingnan nga lang natin kung ano yung mga problemang naging sanhi dito mga kapatid. Sabi doon sa 3, sabi daw, for as much you are mercifully declared to be the sort Christ ministered by us, not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tablestone, but in fleshy tables of heart. Sabi doon, in just trust have we through Christ to God word, not that we are sufficient of ours to think anything as of ours, but our sufficiency is of God. Tapos, who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit of the letter. Kill it, but the Spirit give it life. But if the ministration of death written and graven in stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses of the glory of his countenance, which glory was to be done away. Tapos sa verse 3, how shall not ministration of the Spirit be rather glorious? For of the ministration of commendation by glory, much more that ministration of righteousness exceed in glory. Tapos, for even that which was made glorious had no glory and disrespect by reason of the glory that exceeded. So, makita natin, no? Punta na lang tayo sa 1 Corinthians, no? 3, 6. Sabi dito sa verse 5, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Verse 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Tapos sa verse 7, so then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. So, dito, makita natin yung problema ng Corinthian na nagkaroon na sila ng tinatawag na kampi-kampi. Mayroon kay Apollos, mayroon kay Paul. So ito malaking problema nila. Kaya yung focus ng pagmiministeryo nawala na po sa kanila at napunta na po sa tinatawag na kampi-kampi. Kaya nga yung 1 Corinthians chapter 5, no? Ito rin po yung immorality na nangyari po sa Corinthian. Tingnan natin yung 1 Corinthians
Pahapyawan lang po natin mga kapatid para magkaroon tayo ng background. Doon sa 1 Corinthians, pinag-usapan dito ng Apostol Pablo yung immorality. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication that is not so much as named among the Gentiles that one should have his father's wife. Yon. And you are puffed up and have not rather mourned that he had done, his dead might be taken away from among you. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that had so done this deed. Verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in by Spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. Tapos, to deliver just and one unto Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ito yung isa sa mga problema ng Corinthian church, immorality. At nawa ang ating mga local church, yung mga immorality ay talagang maalis na po sa atin, no? Kasi isa pong hindi maganda at siyempre apektado po yung iglesia. Ngayon punta po tayo sa sunod na bahagi, mga kapatid. Yung tinatawag pong Macedonian example. Pagdating po sa tinatawag pong pagtulong doon po sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Tingnan po natin, balikan lang po natin. Dito sa verse 3, ano po yung sabi doon ni Apostol na Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Corinto? Sabi doon, for their power I bear record. Yeah, and beyond their power, they are willing of themselves. Sa pagkatagalog, sapagkat ayon sa kailang kaya. Tandaan po natin sapagkat ayon sa kailang kaya ay nagpapatuto ako at higit pa sa kailang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Yun po yung pinakamagandang mapapansin natin doon sa verse na yun, no? Nag-aabuloy sila. Bakit nag-aabuloyan sila? Para maipadala po sa Jerusalem dahil naghihirap po yung iglesia po sa Jerusalem na kailangang alalayan. Yun po yung ginawa nila. At alam natin, itong Macedonian church, sila po yung nakaranas ng great trial. Sila po yung ang sitwasyon ay deep poverty na nakita na po natin na talagang matinding hirap na sila po yung dapat tulungan. Pero sila po yung nangunang tumulong doon po sa lugar ng Jerusalem. Hindi na po sila hingi na dapat kami ang tulungan nyo dahil kami ay mas matindi pa ang hirap sa Jerusalem. Pero makita natin itong karakter nitong Macedonian church na kasama po doon sa bahagi ng ating pinag-aralan, yung Philippian church, yung Thessalonian, saka yung Berean church, na handang tumulong sa kapwa iglesia. At kahit yung Philippian church, kahit nabalitaan niya si Apostol na Pablo, ay nandun po sa kakulungan ng padala po ng tulong. Hindi lang isang beses. So ganun po lalim yung commitment nitong Macedonian church pagdating po sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. So, Macedonian example, number 1, voluntary giving. Yun, hindi na puwersa, talagang voluntary. Talagang mayroon silang kusa, mayroon silang bilang Kristiyano, mananampalataya, ini-exercise po natin yung tinatawag na cheerful giving. Mamaya, madadaanan natin yon. Our flowing joy, nag-uumapaw na kagalakan sa pagtulong. Yon, maganda ho, nag-uumapaw yung kagalakan natin pag tumutulong. Hindi yung umaapaw yung samaan ng loob, nag-uumapaw yung anuman ang negative. Dapat pag tumutulong tayo, nag-uumapaw yung kagalakan. Yun ho kasi ang example nitong Macedonian church. Ano pa ho? Desire to participate. So, tandaan po natin, yung tumulong ay kabuuan ng iglesia ng Churches of Macedonia. At bawat isa po doon ay mayroong participate
na tumulong doon sa iglesia ng Jerusalem. Ibig sabihin yung mga member doon ng local churches ay nag-contribute para makapadala ng tulong doon sa naghihirap na local church. So, ano yung spiritual principle na makikita natin dito sa verse 3, mga kapatid? The principle that true generosity comes not from material wealth, but from heart transform the grace of God. So, hindi po dahil mayroon ka, hindi dahil wala ka. Ang nagdidikta sa atin ay yung na-transform natin na puso because we are born again. Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung nagdidikta sa atin. Ito yung nagtutulok sa atin na gawin yung kalooban ng Diyos. Mamaya, makikita natin doon sa verse 5. Pero tingnan po natin, yung mga example yung mga sulat ng ating kapatid na Apostol na Pablo, kung bakit siya sumulat sa mga mananampalataya sa Corinto. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 16, no? Natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 hanggang 4. Sabi doon, now concerning the collection for the saints. So ang pinaka context kasi nito, mga kapatid, chapter 16, collection pa rin ito para maipadala sa Jerusalem. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Yun. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Ano yung gagawin sa collection para maipadala doon sa iglesia ng nangangailangan? Upon the first day of the week. Yun, ito po mga kapatid, tatandaan po natin. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in his store as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Yun, Tagalogin natin, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa, yon, yung membro ng Iglesia ng Corinto, sabi ni Apostolo Pablo, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko, upang para pagdating ni Apostolo Pablo, nakaredy na po yung koleksyon para po sa Jerusalem. And when I come, whomsoever you shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. So ipapadala po sa Jerusalem. At pagdating ko, ang sino mang inyong magalingin ay silang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Verse 4, if it be meet that I go also, they shall go with me. At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko. Ano yung punto dito, mga kapatid? Itong 1 Corinthians chapter 16, makita po natin, mga kapatid, ito po ay bahagi ng instruction ni Apostolo Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Kasi ang Corinthian church is a well church. Mayaman pong iglesia po ito, mga kapatid. Hindi po sila naghihikasos. Wala po silang inaalala na kahit dumating ang Judith, ano pang mga bayaran yan, wala silang problema, mga kapatid. Pero sila po yung nag-aalinlangan. Sila po yung parang 50-50 kung tumulong. Parang, bakit po para sila tutulungan? Ito po sila. Ito yung Corinthian Church. Na sila po yung may kakayanan, pero sila po yung walang kusa. Yun. Baliktad po sa Macedonian Church. Walang-wala, pero may kusa. Itong Corinthian Church, mayroon sobra-sobra, pero walang kakusa-kusa. So, tindan po natin, mga kapatid, yung tinatawag po nga sa 2 Corinthians, paragi natin ginagamit ito, mga kapatid. Pero yung pinaka-context po kasi ng 2 Corinthians chapter 9, ito po ay connection din para sa mga banal. Yung tinan po natin, Corinthians chapter 9. Basahin nga po natin yung verse 1. For as touching the ministering to the saints
it is superfluous for me to write to you, sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Yon. Kasi palaging pinapaalala, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia. So palaging binabanggit Apostol Pablo yung halimbawa ng Macedonian church that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia. Yun, pinupuri niya Macedonia na ang Achaia ay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Ibig sabihin, yung ibang iglesia, naging inspirasyon yung Macedonian church. Dahil sa matinding great trial, di poverty, hindi naging hadlang na magtulungan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi doon sa verse 3, yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that I said, ye may be ready. Tapos sa verse 4, sabi ni Apostol na Pablo, lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared, that we say not, you should be ashamed and the same, confident boasting. Baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating na kasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y maratnang hindi nangahahanda kami upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Yon. Gustong sabihin ni Apostol Pablo na nawa, maging kagaya kayo ng Macedonia na prepared, handa sa pagtulong. Kasi sabi doon, upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Tapos, therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty in us at covetousness. Yun, nabanggit na naman yung covetousness. So, sinong sinasabihan dito? Ang Iglesia ng Corinto, naging ano yung Tagalog ng covetousness? Sabi nga, Tagalogin nga natin, iniisip ko nga kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako nung una. Yun, nangako pa pala itong Corinthian na ito. Upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Yung abuloy, pag sinaming abuloy, voluntary, hindi po sapilitan. But this I say, he which sow it sparingly shall reap also sparingly. And he which sow it bountifully shall reap also bountifully. Dato pat sinasabi ko, ito universal truth po talaga. Dato pat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Universal truth po yun. Kahit i-actual natin, kahit sa bukid o saan man, mag-alaga ka ng maraming baka, pag nanganak yan, marami rin. Mag-alaga ka ng isang baka, isa lang yung mga ano. So, kung ano yung inihasik, yun din aanihin. Principle po yan ng Biblia. Ito ay may kinalaman sa pagtulong. Ito yung pinupunto ni Apostol Pablo. Kaya, ito verse 7, every man, according as he had purposed in his heart, so let him give, yon, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yon, paborito po ito ng kahit Arminian, kahit Primitive, kahit Reform, lahat ng religion, paborito po itong verse. Pero yung context nito ay pagtulong sa kapwa iglesia, mga kapatid. Secondary na lang yung sa individual. Pero ito po, collection po ito para maipadala po sa iglesia sa Jerusalem. Sabi doon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Medyo controversial po ito. Alam mo sa Tagalog, ipinasya ng puso. Kaya kapag may dumating na 1,000 piso lang ang ipinasya ng puso ko, hindi po makatarungan. Tandaan po natin, pag inano po natin sa King James, every man according as he had purposed in his heart, so let him give that grudgingly. Purposed in his heart.
Kaninong puso yon? Sa mga born again. At ang totoong born again, totoong Kristiyano, susunod po siya sa alituntunin ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos, hindi yung kagustuhan niya. Sabi doon, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa ikailangan, sapagkat iniibig ng Diyos. Sino daw yung iniibig ng Diyos? Ang nagbibigay na masaya. Yun. Kaya kung napipilitan lang tayo at hindi ho tayo masaya sa pagbigay, huwag ka na magbigay. Walang blessing doon. Kailangang masaya po tayo nagbibigay, katulad itong Macedonian Church na kahit sila po ay nandun sa great trial, deep poverty, pero abundance of joy. Tingnan po natin, balikan na po natin yung verse 3, no? Sabi doon, for their power I very cordia, and beyond their power, they are willing of themselves. They are willing. Hindi na pipilitan. At kung verse 2, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yun sa English ginamit yung abundance of their joy. Ibig sabihin, kasaganaan ng kanilang kagalakan na kahit makapagbigay sila, hindi inisip nila nakawalan ito. Kakainin na lang namin ito. Ba't ipapadala pa namin? Kami nga nangangailangan, pero hindi nila inisip yun mga kapatid. Ang inisip nila, makatulong po sa Jerusalem Church. Kahit sila po ang kailangang tulungan, pero hindi nila inisip yun. Ang inisip nila, makatulong doon sa nangangailangang iglesia. So, kung titignan po natin, itong mga sulat na ito po yung encouragement ni Apostol na Pablo sa mananampalataya sa iglesia sa Corinto. Kasi nga, hindi ho sila ganun ka-active para tumulong sa kapwa iglesia. Tandaan mo natin, tayo po, naniniwala po tayo na ang church, sabi nga ni Apostol na Pablo, tinan po natin sa 1 Timothy, para maliwanag lang po natin. 1 Timothy 3:15, anong sabi doon? This is, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So may uugaliin, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So yung iglesia po, na siyang pillar and ground of the truth, may uugaliin po bawat membro doon. Bawat kapatiran, kasama po yung elder, pastor, deacons, lahat po tayo ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Ngayon po, siyempre po, mag-question, ba't ako tutulong? Naniniwala po tayo na hindi tayo sakop ng sino mang local church. So, naniniwala po tayo doon na ang iglesia po ay autonomy. Pag sinabing autonomy, tatlo yung bagay. Number 1, self-governing. Kaya wala ho tayong hierarchy. Ang ating commander-in-chief, yung ating pinakamataas na commander ay ang ating Panginoon. Kaya walang nagdidikta sa atin na sino man, Pilipino man, o Amerikano man, Hapon man, sino man, ang direct report natin ay sa ating Panginoon. So, self-governing. Pangalawa, self-supporting. Pare may ibang question, bakit magpapadala ako doon sa iglesia yun? Self-supporting nga tayo. Kailangan kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo kasi self-supporting nga. Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Self-supporting in the sense na yung ating local church, kung may kakayanan, kaya nga bago yan sa atin, bago i-organize yan, makita natin na kaya na ba sa financial. Yun. Self-supporting. Pero hindi naman nakapako lang na within the local church, kundi kung kaya natin tulungan yung isang local church in voluntary grace giving, masaya ang puso, gawin po natin. Kasi kapatid din po natin yan sa langit, di naman tayo magkahiwalay. Wala namang ibang dimension na eternal heaven . Isa rin po ang pupunta natin. Yung kapatid natin kung saan-saan. Kung kaya nating tulungan nang wala hong kondisyon, wala hong
grudgingly, walang, sabi doon ni Apostol na Pablo, hindi napipilitan o kailangan. So, pangatlo, yung tinatawag na paloob doon sa local church, yung self-propagating. Propagating. So, makita natin sa Apostol Pablo, nung siya ay nag-iibanghelyo, ang tumutulong po sa kanya yung Pilipos. Yun. Tinang po natin, balikan lang po natin yung Philippian Church. Sabi doon sa Philippians, chapter 4, verse 15, sabi doon, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, yun, nagbiministeryo po siya. When I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Yon. Hindi ho nakapako doon sa local church yung Philippians, kundi inalala nila at tinulugan nila si Apostol Pablo bilang manggagawa ng Panginoon. Nagpapadala sila, pero hindi sila inobliga ni Apostol na Pablo, mga kapatid. Kundi sila ay nagkusang magpadala. Tapos sa verse 16, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Yun po yung katangian itong Philippians church na nasa Macedonia. Na kahit sila ay mahirap, walang pwedeng ihambing sa Corinthian, pero sila yung ginamit ng Panginoon para mapadalhan yung Jerusalem, mapadalhan si Apostol Pablo para sa pagmiministeryo. So, tingnan po natin, dito po sa Book of Acts, chapter 11, mga kapatid. At malapit na po tayo magtapos. Acts chapter 11, verse 27, sabi po dito, and in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Tapos, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwell in Judea. Yon, ito naman, talagang nagpadala ng relief sa mga kapatiran sa Judea. Tapos sa verse 30, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas in Saul. Yon, ang nagdala pa nga si Barnabas at saka si Saul. Sila yung ginamit na siya nga nilang ginawa na ipinadala nila sa mga matanda sa pamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. So, collecting and sending relief to Jerusalem during a famine. Yon, ito yung ginawa din sa Book of Acts. So, tingnan po natin yung encouragement pa rin ni Apostol Pablo dito po sa Book of Galatia. Yon. Galatians chapter 6, mula natin sa verse 9. Ito po ay encouragement lang po sa bawat isa sa atin. At siyempre ito yung sulat na ito ay nakapokus po sa Christian behavior, emphasizing mutual support, humility, and do good. Tingnan natin mga kapatid. Sabi doon, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Verse 10, as we have therefore opportunity. Yun, yung ginagamit yung therefore. Pag sinabing as we have therefore opportunity, araw-araw naman may opportunity po tayo mga kapatid. Let us do good unto all men, especially, yun, pag sinabing especially, talagang napaka-importante po yan. Unto them, tinutukoy na unto them, who are of the household of faith. Sa Tagalog, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon. O, tandaan po natin, kailan ba nawawala yung pagkakataon? Siyempre, pag kinuha na tayo ni Lord, yun. At nandun na tayo sa 6 feet below the ground.
Wala na ho tayong pagkakataon. Kaya habang buhay, may pagkakataon. Sino? Yung mga Kristiyano, mananampalataya. Sabi doon, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So, yun po yung encouragement ni Apostol na Pablo, mga kapatid, na yung paggawa ng mabuti, wala pong kondisyon. Nagmamanipisyon kapag tayo po ay totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, talagang makikita po natin yan. So, balik po tayo doon sa 2 Corinthians chapter 8, dito sa verse 4. Sabi doon, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the to the saints. So, yung pagpapadala natin, mga kapatid, ng tulong, ito ay pagbiminister natin. Sabi doon, the fellowship of the ministering to the saints. Talubang ipinagmamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ito, verse 10, verse 5. Ito, napakaganda po ito. Ang sabi doon, and this they did, not as we hope, but first give their own self to the Lord and unto us by the will of God. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay, kahit magbasa ng Biblia, manalangin, mag-fellowship, magbigay, kahit anong preach pa ng pastor, linggo-linggo, araw-araw, kapag hindi natin ibinigay ang sarili nila sa Diyos, hindi natin magagawa lahat yun, mga kapatid. Ito yung unang ginawa ng Macedonian Church, yung mga Kristiyano doon. Ano ang ginawa nila, mga kapatid? Ang sabi doon ay ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Pag ba hindi po natin ginawa ito, wala hong mangyayari at hindi natin magagawa. Magbumurmuring lang tayo at magsasabi, bakit hindi na lang ikaw magbigay, pastor? Ikaw naman ang nag-preach niyan eh. Ba't mo uobligahin kami? Hindi ho tayo nag-uubliga. Ini-encourage lang po natin. Wala ho tayo ni-obliga dito na gawin, kundi ini-encourage lang po natin. Ngayon, kung ayaw naman, wala na tayong problema eh. Kasi inaaral lang, katulad ni Apostol Pablo, inaaral lang nito ni Apostol Pablo sa Corinto. Dahil sila yung may kakayanan, sila po yung ayaw tumulong. Yung Macedonian Church na walang-wala, sila pa yung unang tumulong. Ano ba yung gagayahin natin? Yung Macedonian Church o yung Corinthian Church? So magandang gayahin po yon. Hindi naman kagaya tayo ng Macedonian Church na nasa great trial. Hindi naman tayo kagaya ng Macedonian Church na nasa deep poverty. Tayo po, kung kahit paano nakakaraos po tayo. At may kakayanan tayong tumulong sa lingkod ng Diyos at kahit sa mga elders natin sa local church, di ba? Yung mga kapatiran. Yon. Kung nakikita niyo, ang pastor niyo ay nagpe-preach at may kakayanan ka naman tumulong, di tulungan natin. Nakangiti lang yan. Nakakurbata lang yan. Pero deep inside, may mga problema din po yan. May pamilya din po yan, mga kapatid. Hindi ho kami superman, hindi kami super rich, hindi kami katulad ng ibang mga denomination na tinatawag na tatlong M. Yon. Ano yung tatlong M? So, yung tinatawag na power, mayroon tatlong P pala, power, money, PMP pala, power, money, and popularity. Mayroon silang power, mayroon silang money, mayroon silang popularity. Yan yung mga malalaking religion. Mayroon mga kompleto ang ano nila. Tayo may hierarchy. Tayo hindi ganon. Tayo po ay independent, autonomy sa nature, pero pwede tayong magtulungan para yung gawain ng Panginoon mamobilize. Kakunti na nga tayong nasa tama. Tapos magkakanya-kanya pa tayo, hindi tayo magtutulungan, wala akong mangyayari, mga kapatid. Katulad tayo ng
iglesia sa England na wala na hong original church doon. Puro na lang false religion, false church. Kaya nga, importante yung pagtutulungan ng bawat iglesia lokal. Yun, sa aspeto ng spiritual, financial, o physical, napakahalaga po pala yun mga kapatid, katulad ng ginawa nitong mga mananampalataya sa Macedonia. So, last verse mga kapatid, Romans 12:1. Dito po ako magtatapos. Romans chapter 12, verse 1. Sabi ni Apostol na Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So makita natin yung pamanhik ng ating kapatid na Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Ito yung tinutukoy ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5 na yung mga mananampalataya sa Macedonia, ibinigay nila muna nila ang buhay sa Diyos, kaya nagawa nila yung mga imposibleng bagay, yung napakahirap na bagay, na sila yung nangangailangan, sila pa yung unang tumulong. Mahirap po yun, pero dahil nga ito yung ginawa nila, na ibinigay yung katawan nila, isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. So, yun lang po mga kapatid, at nawa nakapagbigay po nagbigay encouragement ang mga salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa gabi ito sa iyong biyaya, sa iyong paggabay, at awa ang mga salitang amin na pag-aralan ngayong gabi. Ito po ay tumimo sa aming puso at isipan, hindi namin narinig, kundi i-apply po namin sa pang-araw-araw buhay. Salamat o God, at awa patuloy mo kaming gabayan, samahan, at kayo po ang laging maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dear Marshall?